kapatid. Muli po, gaya ng dati, dito na naman po ang inyong maliit na lingkod. Ang gaya ng una, walang sawa na sa inyo ay naghahatid. Ito yung tunay na sinasabi sa banal na kasulatan na magandang balita. Wala nang ibang gaganda sa balitang ito, mga kapatid, dahil ito'y nagmula sa ating Ama, makatuwid sa itaas. Sa itaas, mga kapatid, sa langit ng mga langit, sa tinatahanan ng ating Panginoong si Isa o Ama. Dahil galing sa itaas, ay sumasa ibabaw ng lahat, mga kapatid. Kaya ito yung sinasay ko na tunay na magandang balita. Dito mo matatagpuan ang kapayapaan ng iyong kalooban. Kung ikaw ay may mabigat na karamdaman na hanggang ikaw ay nagpapagamot, lalong lumalala ang iyong sakit, lumapit ka dito, kapatid. Kung ikaw ay may karamdaman, 100% pangako ng ating Ama, gagaling ka. Basta magbalik loob ka lamang sa Kanya. Ang paraan ng pagbalik loob, mga kapatid, sundin ang buong kautusan. At bago tayo lumaot sa mensaheng ito, mga kapatid, kailangan na tumanggap muna kayo ng basbas ng ating Ama upang kayo ay bigyan ng pangunawa, mabuksan ng inyong isipan sa mga bagay na number 1 na ating kailangan. Yan, sa inyo, mga kapatid, lahat ng mga nakikinig, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong katayuan sa buhay, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong araw, dahil hindi lahat ng bansa, mga kapatid, sabay-sabay ang pagsikat ng araw. Dito ngayon sa amin, alas 9:29 sa Pilipinas. Marami tayong mga kapatid na Pilipino sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Mayroon yung gabi dito, araw dyan sa inyo, at araw dito, gabi naman dyan. Kaya nasay ko, ano man ang panahon na dumating sa inyo ang mensaheng ito, mga kapatid, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa, na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari, ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa. Ayan, mga kapatid, kagaya nung nabanggit natin kanina, na ako po ang inyong maliit na lingkod na nakasulat sa banal na kasulatan na anak ng tao, mga kapatid. Dahil marami kasi yung naniniwala na ang anak ng tao daw ay ang ating Panginoon, si Isa, yung panganay na anak ng ating Ama. Ito hindi bago sa inyong pandinig kung kayo ay matagal nang nakikinig dito, mga kapatid. Ito ay kailangang ulitin kong sabihin sa inyo at ipaalala. Dahil sinasabi nga sa kasabihan ng tao, ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Siya nawa. Kaya itong mensaheng ito na inuulit ko, mga kapatid, ay gamot. Gamot ito sa lahat ng nakikinig, sumusubaybay, umuunawa, lalong-lalo na sa mga tumutupad. Dahil ito, mga kapatid, direktang sinasabi ko sa inyo, hindi ko binubuhat ang sarili kong bangko.
ang binubuhat ko dito yung mga utos, mga kapatid. Yung mga nakasulat. Kung sino ang tinutukoy na anak ng tao. At yung sinasabi ko, harapan sa inyo. Ako po yun, mga kapatid. Siya nawa. Ito, makinig kayong mabuti. At ipapaliwanag ng banal na kasulatan kung sino talaga ang anak ng tao. Dahil maraming relihiyon na naniniwala na anak ng tao ang ating Panginoong si Isa. At papaalala din natin, ipapaalam sa atin kung sino talaga ang anak ng tao. Ito yung mababasa natin sa Juan 5:25 hanggang 27. Paalala mga kapatid yung dapat natin dito malaman kung sino talaga yung anak ng tao. Juan 5:25 hanggang 27. Yan, sana lagi kayong may ballpen at papel sa inyong kamay, mga kapatid. Papel sa inyong harapan para mailista nyo yung mga talata na ating mababanggit na siyang magpapatunay ng ating mga sinasalita ay hindi sa akin. Ito ay mula sa ating Ama. Siya Siya nawa. Ayan, Juan 5:25 hanggang 27. Alala muli. Aalamin natin kung sino ang anak ng tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Tuloy natin. Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. Siya nawa. Siya. Sino ang tinutukoy dito, mga kapatid? Anak ng tao. Anak ng tao. Ang pagkaalam nila dito, ang binigyan ng kapamahalaan na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili ay yung ating Panginoong si Isa. Na Jesus ang tawag noon. Pero binanggit dito, anak ng tao. Yan. Binigyan ng karapatang humatol sapagkat siya'y anak ng tao. Kita niyo mga kapatid, kung palang anak ng tao ay may karapatang humatol. Diba? Ito pala ay kailangang pakinggang mabuti. Dahil binigyan pala ito ng karapatan ng ating Ama na humatol. Kaya nangyayari sa inyong maliit na lingkod mga kapatid, lahat ng nagagalit sa nagsasalita sa inyong harapan ay pawang nangapapahiya mga kapatid. Siya. Mag-isip ka ng mabuti para sa nagsasalita sa inyong harapan. Mabuti ang balik sa inyo mga kapatid. Pero pag masama ang iniisip nyo patungkol sa anak ng tao, masama din ang balik sa inyo. Doon nangyayari mga kapatid ang sinasabi ng ating Ama, kung ano ang ayaw mong gawin sa inyo ng iyong kapwa,
ay huwag mong gawin sa kanila. Siya nawa. Kung ano ang gusto mong gawin sa iyo, o anong gusto mong mangyari sa iyo, ganun ang gawin mo sa kapwa mo. Nakakapit sa akin yun mga kapatid, yung salitang yun. Pag ginawan niyo ako ng mabuti, gagawan kayo ng mabuti ng ating Ama. Siya nawa. Pag ginawan ninyo ako ng masama, gagawan kayo ng masama ng ating Ama. Kaya lahat napapahiya na nagagalit sa inyong lingkod. Pero yung tumutulong dito, sumusunod ng tapat sa mga utos ng ating Ama, yun yung pinagpapala ng ating Ama. Siya Siya nawa. nawa. Binibiyayaan yun ng ating Ama. Ayun, andun pa sa 6:27 ng Juan pa rin mga kapatid. Juan 6:27. Ito, popular na palagi nating naririnig ito, mga kapatid. Basahin kagad natin. Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal, sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama. Sa makatuwid bagay, ang Diyos. Siya nawa. Siya nawa. Ang nagsasalita dito ang ating Panginoong si Isa eh. Pag sinabi niyang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, ibig sabihin hindi siya. Dahil pag siya kasi, sinasabi niya ay siya eh. Pag siya yung magbibigay, tahasang sinasabi niya. Pag sinabi niya na huwag sabihin kanino mang tao na ako ang Kristo. Siya nagsabi doon, huwag sasabihin kaninong tao kung siya ang Kristo. Diba? Pero ito pagkabanggit dito, sinabi ng ating Panginoon, magsigawa kayo. Hindi sa pagkaing napapanis, kundi sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Kaya bawat programa dito mga kapatid na iniaalay at hinahandog ko sa inyo ay may kasamang salita na kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Siya nawa. Maliban na lang kung ikaw ay umaasa sa kamatayan, ay hindi ka talaga magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kung ikaw ay umaasa sa ating Panginoon, sa kanyang pangako na may buhay na walang hanggan, doon ka kumapit, kapatid, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero, kahit umasa ka doon at hindi ka naman sumunod sa kanyang utos, ay yung iyong pag-asa ay mawawala ng kabuluhan. Dahil kung umaasa ka na may buhay na walang hanggan at ibibigay sa iyo ng ating Panginoong si Isa o Ama, kailangan sumunod ka sa Kanya. Dahil hindi niya ibibigay yun pag hindi ka sumunod sa Kanya. Yun yung kapalit eh, yung pagsunod mga kapatid. Kaya pinagmamasdan ko kung sino yung dapat mabigyan ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Siyang binibigyan ko. Dahil ika nga doon sa 5:27 ng Juan, binigyan niya siya ng karapatang makahatol sapagkat siya anak ng tao. Ayan. Pinapakaramdaman ng Ama kung ano yung nararamdaman ko sa kapwa ko. Kung siya ba'y karapat dapat na bigyan ng buhay na walang hanggan o hindi. Yung mga masunurin, yung ituturing ang anak ng tao na sinugo nga ng Ama. Dahil pag-aralan yung mabuti, lahat ng mga maririnig nyo dito ay hindi ko salita, mga kapatid.
ibinigay lang ito sa akin ng ating Ama. Hindi ko ito inasimbol. Ha? Ngayon, ang tanong nga, dahil kahit na sinasabi ko sa inyo na ako ang anak ng tao, merong mga tanong nga sa banal na kasulatan kung sino yung anak ng tao. Ngayon, malalaman natin ang tahasan ngayon kung sino ang anak ng tao dahil yung nakasulat, ako'y nararamdaman ko sa inyo na kayo nagdadalawang isip dito sa mga sinasalita ko sa inyo. Pero ang banal na kasulatan magpapatunay kung sino talagang anak ng tao. Ayan, Juan 12:34. Ito, may tanong dito ating basahin mga kapatid. Kung nalimutan nung electric pan umakyat. Nagpapawisan ng inyong lingkod mga kapatid. Juan 12:34. Saan ba yun? Ayun, may nagtanong dito mga kapatid. Basahin natin. Juan 12:34. 12:34 ng Juan. At sinagot nga siya ng karamihan, aming narinig sa kautusan na ang Kristo, Kristo kasi yung pangaral nila sa kabila na pinag-utos ng ating Panginoong si Isa na siya huwag ipangaral kanino man na siya ang Kristo. Pero ito pa rin yung mga sulat ni Juan ay Kristo pa rin nandito Aming narinig sa kautusan na ang Kristo ay lumalagi magpakailanman. At paanong sinasabi mo kinakailangan ng anak ng tao ay mataas? Sino ang anak ng taong ito? O, kita nyo. Tinanong sa ating Panginoon kung sino yung anak ng tao. Ayan. Andun yung kasagutan mga kapatid sa Matthew 16:13 hanggang 17. Kita nyo yung kasagutan kung sino yung anak ng tao. Matthew 16:13. Ano? Tama ba? Ayun, 16:13. Hanggang 17 mga kapatid. Ito, nakakilala lang pala dito na hindi anak ng tao ang ating Panginoong si Isa ay si Pedro. Kita nyo, basahin natin Matthew 16:13 hanggang 17. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Pilipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao? Kung sino ang anak ng tao? At sa kanila ay sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang iba si Jeremias, o isa sa mga propeta. Ayun, yun yung pagkaalam nila. Kaniyang sinabi sa kanila, datapat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Tinanong niya sa kanyang mga alagad kung ano ang sinabi ng mga alagad kung sino siya, kung sino ang ating Panginoon, kung siya ba ay anak ng tao o anak ng Diyos na ating Ama. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo. Ito, sinabi sa harap ng ating Panginoon na si Isa na ikaw ang Kristo. Dahil yung pagkasabi kasi ng ating Panginoon, huwag sabihin kanino man na ako ang Kristo.
O di hindi sinabi kanino man na si ang Kristo, ang sinabihan na Kristo ay yung Panginoon. At sinabi na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You know, anak ng Diyos siya eh. Alam nga ni Pedro, kita yun, doon sa 16 oh. O ito, mababasa natin mga kapatid. Siya nawa. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang ating, ikaw ang Kristo. Ito yung pagkatahasang salita dito. Ang anak ng Diyos na buhay. Kita no? Kita nyo mabuti, maliwanag. Na ang ating Panginoon ay anak ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, binabanggit ng ating Panginoon kanina na magsigawa daw tayo hindi sa pagkain napapanis, kundi sa pagkain tumatagal na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Kaya tinanong nila kung sino yung anak ng tao. At sinabi ni Pedro nga ng ating Panginoong si Isa ay hindi anak ng tao. Kaya sabi ng ating Panginoon dito sa 17, Matthew 16:17, at sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kita nyo, mapalad pala doon si Pedro sa parte na yun dahil hindi ipinahayag ng kasulatan at ng pagtupad sa utos yung tunay na katayuan ng ating Panginoon kung siya ba'y anak ng Diyos o anak ng tao. Siya'y anak ng tao. Ngayon, ipinahayag ng Ama kay Simon, Pedro, ng ating Panginoon ay anak ng Diyos. Yung Ama ang nagpahayag kay Pedro. Malinaw mga kapatid. Siya nawa. May nakakakilala sa banal na kasulatan na ang ating Panginoong si Isa ay anak ng Ama. Ngayon, sino yung anak ng tao? Yun na naman. Ngayon, sana mga kapatid, malinaw na sa inyo na ang ating Panginoong si Isa, ng pangalan niya Jesus noon, una, ay anak ng Diyos. Huwag niyong sabihin siya ay anak ng tao. Dahil nakasulat, walang tao na hindi nagkakasala. Siya nawa. Lahat ng tao ay sinungaling. Pag sinabi mo siyang anak ng tao, magbigay ka. Magbigay ka kung ano ang kanyang naging kasalanan. Magbigay ka ng salita kung saan siya nagkasala at saan siya nagsinungaling. Sabi nga, lahat ng tao bulaan. Ngayon, kung ang mga salita ng ating Ama ang ginagamit mo kailanman, hindi ka magbubulaan. Dahil ang salita ng ating Ama, walang kasinungalingan. Siya nawa. Para tayo huwag maging sinungaling, ang mga salita ng ating Ama ang ating gamitin. Walang kasinungalingan sa Kanya, mga kapatid. Lahat ng Kanyang utos, yun ang ating gawin. Lahat ng Kanyang mga salita, yun ang ating sabihin. At yung kasinungalingan sa atin, sigurado, mawawala rin, mga kapatid. Walang kasinungalingan sa Kanya. Tupadin mo ang utos, sundin mo ang Kanyang salita, magiging tao ka ng Ama. Magiging tao ka ng Diyos. Magiging hindi ka sinungaling. Dahil pag hindi ka sinungaling, ikaw ay anak na ng Diyos. Anak ka na ng Ama. Ayun, binibigyan ka na ng karapatan sa lahat niyang pag-aari. Yan. Malinaw sana sa inyong pandinig, mga kapatid, ang mga mensaheng ito. Ngayon, kung sino yung anak ng tao, ito na naman. Yan, naipaliwanag, inuulit ko palagi. Gusto ko kasi mga kapatid,
ito pa rin ang gusto ng ating Ama, ipaliwanag, ulit-ulitin sa inyo na sabihin yung kanyang mga ipinag-uutos sa lahat. At sa akin yung ngayong tahas ang maririnig ang mga salita ng ating Ama. O ito yung anak ng tao. Yung katayuan ng anak ng tao, ganito mga kapatid, ating mababasa sa Matthew 24:37 hanggang 39. Matthew 24. 37, 39. Kita nyo mga kapatid, ang nagsasabi na naman dito ay ang ating Panginoong si Jesus. Basahin na natin. Matthew 24:37-39. Ito yung anak ng tao, katayuan niya. Kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. O, ano ba ang pagkaalam niyo sa mga kaarawan ni Noe, mga kapatid? Si Noe ba, nung inutusan ng Ama na gumawa ng daong, siya ba'y binata o may asawa? Binata ba siya o may pamilya? Pamilya. O diba, may pamilya mga kapatid. Ilan yung anak nun? Ha? Hindi ako nagkakamali. Tatlo ata yun. Puro lalaki. Diba? Hindi ako nagkakamali mga kapatid. Kaibig sabihin, yung anak ng tao pala ay may pamilya. Ngayon, pag sinabi natin ang ating Panginoong si Isa, na Jesus ang pangalan noon, pag sinabi natin si anak ng tao, bakit siya walang pamilya? Wala siyang asawa, wala siyang anak. Diba? Hindi siya nagka-girlfriend. Wala siyang naging nobya. Siya nakapokus sa utos lamang ng Ama. At sa lahat ng sumusunod sa utos ng Ama na binabanggit din niya. Doon lang siya nakapokus. Pero marunong siyang umibig, iniibig nga niya ang lahat ayaw niyang may mapahamak Pero yung pag-ibig na may pagmamalasakit, hindi yung pag-ibig na pang sarili lang. Umibig ka dahil gusto mo lang ikaw ay masaya. Umibig ka pero ayaw mo naman na ikaw ay magpasaya. Gusto mo ikaw lang ang masaya. Kaya ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin ay gusto niya. Yung iniibig niya ay maging masaya. Sa tao kasi, tayong mga tao umiibig lang tayo para sa pagkasarili lang natin. Yung karamihan yun. Ay pag naramdaman nila na yung kanang iniibig ay gusto ring ibigin mo, makaramdam din siya ng pag-ibig mo. Yung pag-ibig mo ay kailangang ibigay mo sa kanya, bigyan mo siya ng pagpapahalaga rin mga kapatid. Pahalagahan mo siya. Hindi yung sarili mo lang ang ilulusot mo. Inibig mo siya dahil kailangan mo lang siya. Ayun. Inibig mo siya dahil may gusto kang ipakita sa kanya na mga bagay na dapat gawin upang maging tapat at masunurin sa utos ng ating Ama. Kaligtasan ang hatid ng kanyang pag-ibig, mga kapatid. Iba kasi ang tao pag umibig. Ipinapahamak yung kanilang iniibig.
Pero ang ating Panginoon pag umibig, inililigtas yung kanyang iniibig. Yeah. Kaya yun, nangyari na rin sa amin dito yan eh. May umibig na bata rito. Diba? Ipinahamak yung kanyang inibig. Ayun, nakakulong ngayon. Diba? Eh, ang pag-ibig ng Ama, pag inibig ka niya, hindi ka mapapahamak. Ganun ang gawin natin mga kapatid. Pag tayo umibig, kailangan ang isipin natin, maligtas yung ating iniibig. Kaya nga ito paulit-ulit kong binabanggit sa inyo mga kapatid. Dahil lahat kayo aking kapatid at lahat kayo ay aking iniibig. Kagaya ng pag-ibig ng ating Ama. Gusto ko rin ay maligtas kayo mga kapatid. Kaya ko ito binabanggit sa inyo. Yan ang tunay na pag-ibig. Kaligtasan ang hinihatid mga kapatid. Walang kapahamakan sa tunay na pag-ibig mga kapatid. Dahil ang tao daw na hindi marunong umibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ay sa Diyos, nasa Diyos lang ang kaligtasan sa ating Ama eh. Di ba? Diyos ng kaligtasan. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya isipin natin mabuti, pag tayo umibig, kaligtasan ang ating ihatid mga kapatid. Huwag kapahamakan. Nasaan na tayo kanina? 37:39. Kung ano ang araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. O di, malinaw mga kapatid. Yung pagparito ng anak ng tao, yung pala may pamilya. Yan. Ayan, direktahang salita. Sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nang-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Yan. Yung malinaw, may asawa. Yung anak ng tao may asawa, mga kapatid. Hanggang saan tayo? 39? Ayan. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Siya nawa. Yung paggunaw mga kapatid, iyan ay andito na. Kita nyo yung lupa ngayon, ay kung saan-saan, kaunting ulan lang, natutunaw yung mga lupa, nag-isipagbuho, kapahamakan. Dahil yan nung tinawag nga ako ng ating Ama, 2017, yun, sinabi ko na nga, mayroong COVID, pero hindi COVID. Hindi COVID yung pagkabanggit ko salot, dahil yun yung kasulat eh. Siya May nawa. salot, may piste ng tao, 2017. Sinabi ko. Doon ako tinawag ng ating Ama, 2017. Diba? Kung isipin ng mabuti, parang meaningful yung taon na yun. 2, 1, 7. Ang una ay ang ating Panginoon at yung huli ay yung 7. Dahil ang araw nga natin mga kapatid, 7 lang yung una at ang huli. 1 at 7. Ay 7 yung tatak ko mga kapatid. 1 ang ating Panginoon. 2017. Yung nga dalawa yun. Yung una at ang huli. 2017 nung tinawag ako ng ating Ama. At doon ko sinimulan ay pahayag na may salot na darating. Ay pinagtatawanan ako ng mga tao mga kapatid. Bakit magkakaroon ng salot? Ba't magkakaroon ng piste ng tao? Ano tayo? Hayop, ika nila. Ano tayo? Manok. Nasasalot, napipiste, ika nila. Nagtatawa sila. O nung ilang taon lang ang lumipas, lumabas yung salot niyan, tinawag nilang COVID.
At lumabas yun 2019. Biro mo, 2 taon pa lumipas. 17 ko sinabi, 18, 19, 2 taon lumipas, mahigit, bago lumabas. Yun. At sila mismo nakarinig na sinasabi natin na may salot. Ayun, hindi ngayon sila makaimik. Dahil ang dami namatay dyan mga kapatid. Libo-libo namatay. Buong mundo. At yan nandito pa rin hanggang ngayon mga kapatid. Subukin nyo lang na pagtawanan yung sinasabi ko, tingnan ninyo. Lulubo na naman yan. Dahil yan talaga ang uubo sa tao, yung mga salot, kapahamakan. Magkakaroon nga na matinding pagluluksa, mga kapatid, sa sanlibutan. Hanggat hindi pinapaniwalaan ito ng sanlibutan, hindi hihinto yung kapahamakan na yan, mga kapatid. Dahil ako ang tinawag ng ating Ama na dapat pakinggan at dapat sundin, mga kapatid. Siya nawa. Pero kung inyo akong pagmamasdan at pakikinggan ng aking mga salita, ay hindi ka panipaniwala. Dahil ang nakasulat, sabi ng ating Ama, kinalugdan ng Diyos na iligtas ang nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Siya nawa. Kung papakinggan nyo yung mga salita ko, yung magkasabi ng mga pronunciation na sinasabi nila, hindi ka panipaniwala dahil itong pananalita ko mga kapatid ay hindi ko pinulot sa tao. Walang tao na nagtuturo sa akin sa ganitong pananalita. Kundi ang Ama. Ang Ama. Siya lang ang nagturo sa akin. Dahil grade 4 lang po ako mga kapatid Paano po malalaman ngayon yung mga style na pananalita na mayroon pang aakit? Ang nakakaalam lang yan, yung mga college graduate, yung kung saan nagtapos, lalo na yung mga, hindi ko alam kung ano yung mga matataas na paaralan pa mga kapatid, mga abogado na yan, kahusay mga nagsalita, mga maestra, yan, dyan mo mararamdaman na pag nagsasalita sila, parang nasa duyan. Galing manalita. Pero mga kapatid, wala doon ng kaligtasan sa mga matatamis at mapang-akit na pagsasalita. Diba? Dahil napakarami na magagaling magsasalita nangangamatay din. Dito, tahasang sinasabi ko sa inyo, makinig kayo, unawain ninyo, sumunod kayo sa lahat ng salita dito, may buhay kayong walang hanggan. Siya nawa. Yan, ang inaaral dito. Pero pag nakinig kayo sa mga abogado, sa mga maestra, walang pangako na buhay na walang hanggan doon mga kapatid. Matututo ka lang magsalita, mag-English, mag-plus, mag-minus, mag-divide, kung ano-ano, ng mga pagkikwenta. Yun malalaman mo. Pero kaligtasan wala doon mga kapatid. Dito nyo lang matatagpuan yun mga kapatid. No, ngayon alam nyo na kung ano yung katayuan ng anak ng tao sa kanyang pagparito. Siya ay may pamilya. Siya nawa. Siya nawa. At ako ngayon mga kapatid, may pamilya ko. 8 yung anak ko mga kapatid. 4 na lalaki at 4 na babae. Siya nawa. At ito nga, nabanggit na natin kanina na siya ang ating Panginoon ay ang anak ng Diyos. Diba? At yung sinugo ng ating Ama dito sa huling araw ay anak ng tao na binabanggit ng ating Panginoong si Isa. Ayan. Ano pa ang kailangan ninyo na malaman? Dahil may malalaking relihiyon mga kapatid na ang tawag nila sa ating Panginoon ay anak ng tao. Walang nakakaalam ng ating Panginoong si Isa ay anak ng Diyos, kundi ang Ama lang. Ngayon, ang Ama ang nagturo sa akin na ang ating Panginoong si Isa ay kanyang anak. Kaya ko nalaman mga kapatid. At sabi niya, basahin mo dyan sa kasulatan.
buklatin mo at ituturo ko sa iyo ang lahat niyang laman. Yan. Ngayon, ang sinugo ng Diyos ay kailangan talagang magsalita ng salita ng Diyos. Ayun, ang anak ng tao si sinugo yan eh. Ayun nga, nakasulat nga sa banal na kasulatan na doon sa Juan 3:31 hanggang 36 mga kapatid, basahin natin yung Juan. Kung ano yung katayuan ng sinugo. 3:36. So dapat nating pakaingatan itong mga salitang ito. At ito rin ang gagabay sa atin sa araw-araw. Huwag kayong umasa sa inyong sarili mga kapatid. Sasabihin mo malakas ka. Sasabihin mo masipag ka. Huwag kang umasa doon. Umasa ka kung ano yung mga pinag-uutos. Yun ang inyong asahan. May oras ng pananalangin. May oras ng pagsamba. At mayroong limit ang pagkain. May limit ang pag-inom. Lahat ng bagay may limitasyon mga kapatid. At yun ang dapat nating alamin. Dahil lahat ng bagay pag napasubra ay sabi nila nga ay nakakalason. Diba? Pero may bagay mga kapatid na eksakto lang. Gawin mo sa araw-araw, palaging eksakto. Sabi nga ng ating Ama, walang magkukulang. Wala kang maidadagdag dito, wala kang maibabawas. Eksakto lang ito mga kapatid. So sabihin nila, nung una nga mga kapatid, sabi nila sa akin baka mabaliw ka dyan. Araw-araw mo na lang hawak ng Biblia, baka mabaliw ka dyan. Sabi ng ating Ama, eksakto lang yung kanyang mga salita Wala kang maidadagdag, wala kang maibabawas. Pag hawak mo ang banal na kasulatan, nasa eksaktong level ka lang. Hindi yan nakakabaliw mga kapatid. Ang nababaliw yung nanonood sa iyo. Na nagsasabi na ikaw ay mababaliw dahil nakasulat yun mga kapatid. Ang magsabi na ulol ka ay mapapasa panganib sa impyerno. Yung nagsasabi sa akin na baliw ako, ayun ang nasa panganib sa impyerno. Dahil yung nakasulat Ang magsabi sa iyo na baliw ka, pag may nagsabi sa iyo na ikaw ay ulol, ayun ay nasa panganib sa impyerno. Kaya yung pagbasa ng Biblia mga kapatid, nagpapalakas ng katawan na yan. Nagpapalawak ng isipan. Nananariwa ang iyong pagkatao. Ano yung nabanggit natin kanina na ating babasahin? 1:3:31 hanggang 36. Ayun, yung sinugo. O kita nyo, ito yung mga sinasabi ng ating Panginoon na nakasulat. Juan ba? Juan? Siya nawa. 3:31-34. 36. 36. Ay, 36. 3:31 hanggang 36. Siya nawa. Yan, mahaba to. Basahin natin. Ang nanggaling sa itaas ay sumasa ibabaw ng lahat. Nabanggit natin to kanina. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga. At ang ukol sa lupa ang sinasalita niya. Ang nanggaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat. At kanyang nakita at narinig ay siyang pinatutuhanan niya. At walang taong tumatanggap sa kanyang patutuo. Ang tumatanggap ng kanyang patutuo ay naglagay dito ng kanyang tatak
na ang Diyos ay totoo. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Hindi niya sinusukat ang tao, mga kapatid. Yan ay ayon sa kanyang kinalugdan. Sinisinta ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Siya nawa. Ang galit ng ating Ama. Pag hindi ka sumampalataya sa anak, ay palaging nasa iyo. Ngayon, kailangan ka sumampalataya sa anak. Kung ano yung mga sinabi ng anak, sundin natin. Dahil sinasabi nga na, ang tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Ang hindi tumatalima, mga kapatid, ang hindi sumusunod, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Diba? Yung hindi sumusunod sa anak. Ay ang galit ng Ama, pag hindi ka sumunod sa kanyang anak, ang Ama ang magagalit. Siya nawa. Palaging nasa iyo yung galit ng ating Ama pag hindi ka sumunod sa utos ng kanyang anak. Anong utos ng kanyang anak, mga kapatid? Basahin natin 16:20. Parang Urea to, mga kapatid. Matthew 16:20. Ano yung sabi ng ating anak, anak ng Ama, ang ating Panginoong si Isa? Kaya kailangan sundin natin dahil ito yung salita ng anak ng ating Ama. Dahil pag hindi natin sinunod ito, ang galit ng Ama ay nasa atin. (16:20) Ito yung utos ng anak, mga kapatid, sa atin. Basahin natin. Matthew 16:20. Nang magkagayo'y ipinagbilin niya, o bilin to, mga kapatid, bilin. Ibig sabihin ng bilin, utos. Siya nawa. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na ang bilin ay utos? Siya nawa. Nang magkagayo'y ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Utos yun ng anak. Pag hindi ka sumunod sa utos ng Ama, ng anak, yung Ama ang magagalit sa iyo. Mapupuot sa iyo ang Ama pag di ka nakinig sa kanyang anak. Ngayon, ito na nga yung utos ng anak na isa na binabanggit. Ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Kaya hindi namin binabanggit dito na ang Panginoon, ang pangalan ay Kristo. Ang pangalan ng aming Panginoon dito, mga kapatid, ay si Isa. Siya nawa. Hindi Kristo. Dahil yun ang bilin sa mga alagad. Pag hindi ka sumunod sa bilin, ang puot ng Ama nasa iyo. At ayaw namin na mapuot ang Ama sa amin. Kaya tinutupad namin ang bilin ng panganay niyang anak. Hindi namin binabanggit kanino man na ang Panginoon, ang pangalan ay Kristo. Ang pangalan niya ay Isa. Dahil siya ay aming hari, mga kapatid. At pag siya ay naghari sa buong lupa, ang kanyang magiging pangalan ay Isa. Andun sa Zacarias 14, mga kapatid,
14:9. Zacarias 14:9. Ayan. Andun pa sa Matthew 24:5. Andito ba, ano ang laman pa nito? 24:5. Kita niyo mga kapatid, basahin na natin. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Kita niyo. Marami magsisipunta rito sa pangalan ng ating Panginoon at sasabihin na ang ating Panginoon ang Kristo at ililigaw ang marami. Yung mga nagsasabi na ang pangalan ng ating Panginoon ay Kristo, yun yung mga nagliligaw ng marami. Diba, malinaw mga kapatid. Sana malinaw sa inyong pandinig ito. Siya nawa. At doon pa nga sa 23, basahin pa natin, 24:23 ng Matthew. Kita niyo mga kapatid ha? Makinig kayong mabuti. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo, o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Kita niyo mga kapatid. Ano ang ginagamit ng mga relihiyon na pangalan sa pangangaral? Anong pangalan? Di ba Kristo, mga kapatid? Ay nakasulat. Ito mga kapatid. 24:23 ng Mateo. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyo sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Siya nawa. Ay ginagamit sila pangangaral ay Kristo ang Panginoon. Ay sinasabi ng Panginoon, huwag paniwalaan. Nandito si Kristo, o andito yung katawan ni Kristo, ika nila. Andito ang kaligtasan. Ay sabi nga ng ating Panginoon, huwag paniwalaan eh. Kawawa naman kayo mga kapatid. Ba't pinaniniwalaan niyo yung gano'n? Sabi ng ating Panginoon, huwag paniwalaan. Ano mangyayari sa mga pagsuway? Di ba sabi ng ating Ama, ang aking puot ay sumasa kanila. Kaya kita niyo mga kapahamakan mga kapatid, napakarami dahil ang puot ng ating Ama palaging nasa mga sumusuway. Diba? Ang daming kapahamakan. Dahil sa pagsuway, yung puot ng Ama. Dahil doon sa pag-aakala nila na Kristo ang Panginoon. Ay napakalinaw, narinig din yung mga kapatid. Inuulit-ulit ko ito paragi sa inyo. Dahil sabi nga ng ating Ama, kung maaari, walang mapahamak. Gusto niya lahat ay maligtas. Yun sa pamamagitan ng pagsunod, mga kapatid. Andun yung kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang mga utos. Kaya nga gusto niya maligtas ang lahat eh. Binigyan niya tayo ng mga patakaran para huwag tayong mapahamak. Dahil pag lumabag ka dun kasi, kapahamakan na. Pag lumampas ka na dun sa mga utos, pag nagkulang ka, lumampas ka o kaya ikaw ay kapusin, kapahamakan na yun mga kapatid. Kailangan eksakto lang, dahil sabi nga ng ating Ama, binanggit natin kanina, na walang kulang sa kanyang mga salita. Wala kang may dadagdag, wala kang may babawas. Eksakto lang mga kapatid. Siya nawa. Kaya ang dapat natin gawin, huwag tayong susubra, huwag tayong kukulang. Huwag susubra o huwag tayong kakapusin. Kaya pakinggang mabuti at unawain mga kapatid. Unawain mabuti kung ano ang talagang kinalulugod ng ating Ama sa bawat isa sa atin
sa araw-araw na ating mga gawain. Siya nawa. Ayan, mga kapatid, pinapahinto muna tayo ng ating Panginoong si Isa. O Ama, hanggang dito lang muna tayo mga kapatid. Sa susunod, dudugtungan natin to dahil tayo ay nasa ikawalo pa lang na mensahe at tayo ay mayroong 13 na mensahe. Dudugtong natin ito sa susunod mga kapatid. Promise, tandaan ninyo mabuti. Ayan, sa inyo na mga nakikinig, ayan, lalong-lalo na kay Florida, Pastor Helenman, at kay Rodessa, Pastor Litana, ayun, at sa pamilya, ng mga nakikinig, mga nabanggit. Ayan, sa lahat ng walang tigil, walang hinto sa pakikinig at umuunawa at tumutupad ng mga salitang ito ng ating Ama, ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari ay sumaati nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Panoorin ninyo at lalo't higit sa lahat, pakinggan kung ano ang dapat nyo pang unawain dahil mayroong patutuo mga kapatid na ating laging binabanggit na nakasulat sa Hebreo 10:28. Ayan, mga kapatid. Taas natin ang ating salita. Sabay-sabay tayo. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa, na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.